Okay guys, good day at magandang araw sa lahat. So, basketball ang pag-uusapan natin. So, para sa inyo, sino ba yung mas deserve na mapabilang sa 50 greatest players ng PBA? So, malapit na yung anniversary ng PBA sa April at 50 years na ang PBA na nagsimula lang yung Philippine Basketball Association, yung kanilang unang game ay noong April 9, 1975. So, 50 years ay magse-celebrate na ng 50 founding anniversary ang PBA. So, part ng anniversary nila ay yung 50 greatest players. So, gagawaran yung 50 na pinaka-greatest, sasabihin natin pinaka-mahusay sa kasaysayan ng Philippine basketball. So, ito yung mga listahan ko na very deserved dyan sa 50 greatest players. So, nung nakarang video ko ay pinag-usapan natin yung sino-sino yung mga players na napabilang noon sa 25 greatest players at 40 greatest players. So sa ngayon, hindi ko na lang ipangalan, no? Hindi ko na lang babasahan yung mga listahan ng 25 greatest at 40 greatest players dahil alam niyo na, no? Meron sa mga ibang fans dyan na alam na kung sino yung naging part ng 25 at 40 greatest players. So, panoorin nyo ng video ko, yung nakarang video ko, yung doon, binasa ko yung mga listahan ng mga PBA players na napabilang sa 25 to 40. So, ngayon, ang hinahanap natin ay yung next 10 para makumpleto yung 50 greatest players ng PBA. So, meron akong listahan dito, sumobra eh. 'Di ba 10 yung mapipili. So, dito mga nasa 13 na players yung deserve, no? Deserve, pero sa totoo lang 10 lang yung mapipili. So, nasobran yung akin 13. So, sino-sino kaya yung mga PBA players mula noon hanggang ngayon ang nasa listahan ko at deserve na mapabilang dyan sa 50 greatest list. So, ang criteria, para sa akin yung criteria kung bakit mas deserve sila dyan sa 50 greatest list. Una, hindi kailangan na popularity or sikat yung isang player. Ang hinahanap ko yung impact. Nagkaroon ba ng impact itong player na ito sa PBA at sa mga basketball fans. Ikalawa, yung contribution. Ano bang na-contribute niya dyan sa liga? So, MVP ba yan? Nakapag-champion ba siya ng kanyang kupunan? At marami pang achievements. So, contributions. Ano bang na-contribute niya dyan sa PBA? Hindi lang award, ano ba yung naitulong niya? Lalo na sa kanyang team na pinaglalaroan niya. At ikatlo, naging example ba siya sa mga basketball fans at lalo na sa mga future generations na gustong maglaro sa PBA, lalo na yung mga bata na mga basketball, naglalaro ng basketball, tapos sabihin nila, pangarap nila na maglaro sa PBA. So yan. So hindi lang popularity, merong impact, meron ba ang nag-contribute ba siya sa liga at example. Example ba siya sa mga basketball fans lalo na sa mga naglalaro ng basketball, lalo na yung mga kabataan. So yan yung criteria para maging deserve na maging mapabilang sa 50 greatest list. So ito na yung listahan ng mga player na sino-sino yung must deserve dyan sa next 10 para makumpleto na yung 50 greatest players
ng PBA. So una, si Junmar Fajardo at si Scottie Thompson. So, yung dalawa, naging MVP yan ng PBA. So, hindi na lang natin pag-usapan yung kanilang mga achievements dahil automatic para sa akin, parang automatic na sila mapabilang sa top 10. So, Junmar Fajardo and Scottie Thompson. So, automatic na yan. So, pangatlo, si si Junmar at si Scottie Thompson. So, automatic baka mapabilang na to sa listahan ng 50 greatest list. So, narito pa yung mga much deserved na nandyan sa 50. Nelson Asaytono. So, si Nelson Asaytono, isa sa mga snub na players nung 40 greatest players. Kasi yan yung pinaka-controversial na bakit hindi napasama si The Bull, Nelson Asaytono, dyan sa listahan noon, yung 40 greatest players. So, move on na tayo. So, nandyan na yan. Baka ito na yung chance ni Nelson Asaytono na makapasok dyan sa 50 greatest players ng PBA. So, 7-time PBA champion, 3-time mythical first team, 4-time mythical second team, 2-time PBA best player of the conference, at 10-time PBA All-Star, 1-time scoring champion noong 1997 season. Yan si Nelson Asaytono. So, sunod si Abby King. So, si Abby King, 17 taon, naglalaro sa PBA. Marami na siyang teams marami ng teams na naglaro ito si Abby King. 13-time PBA champion, one-time first mythical team noong 1982 at one-time second mythical team noong 1985 season. So, 4 na player. So, sunod si Arnie Twadles. The late Arnie Twadles. So, I'm sure kilala pa ito ng mga matagal ng fans ng Ginebra. Pero some of millennials at Gen Z na PBA fans ay di ganong kilala o nakalimutan na itong si Arnie Twadles. So, si Arnie Twadles, 13 taon sa PBA at 7 teams pinaglalaroan niya. Rookie of the Year noong 1979, Mythical 5 noong 1979, at second Mythical team noong 1994. So, sunod si Danny Sigel. Isa sa snub players noong 40 greatest list. So, I think mas may chance dito si Danny S. dito sa 50 greatest list. So, alam na natin, si Danny Sigel ay naging part ng San Miguel Beermen. Naging dominate yan noong late 90s up to 2000s. Lalo na yung apat na Ds, yung Danny Sigel, Daniel Defonso, Dorian Peña, and Dodon Hontiveros, yung 4 na Ds sa San Miguel. At kasama na yata si Dwight Lago, 5. So, yan. So, si Danny Sigel, 8-time PBA champion, 4 na finals MVP, 2 beses naging best player of the conference, 8-time All-Star, 3 times first mythical team, 2006 second mythical team, at 1999 Rookie of the Year. So, malaki na rin, na yung bag ni Danny Sigel dyan sa PBA. Sunod naman ang mas deserved na makapasok sa 50 greatest list ay si Elpidio Villamin, o mas kilala sa tawag na Yoyoy Villamin. So, 17 taon sa PBA at 6 na koponan na ang pinaglaruan niya. 9-time PBA champion, 1995 Comeback Player of the Year, 3-time All-Star, first mythical team noong 1987,
3-time PBA second mythical team, at 7-time na napabilang sa all defensive team. At part si Benjamin ng 1983 Crispa team, kung saan nag-Grand Slam sila noong 1983. Next, si Manny Victorino. So, si Manny Victorino, 15 years sa PBA at 7 koponan ang pinaglaruan niya. 6-time PBA champion, 5-time All-Star, 1984 Most Improved Player, at 3-time First Mythical Team. Si Manuel Manny Victorino. Ang isa pang para sa akin mas deserve ay itong si Jeffrey Cariaso. So, kilala na ito ng maraming fans, lalo na yung mga batang 90s. Itong si Jeffrey Cariaso. So, 8-time PBA champion at part ng 1996 Alaska team kung saan nag-Grand Slam sila nung panahon yun, headed by Coach Tim Cone. Finals MVP noong 2003 kung saan naglaro siya sa Coca-Cola, 1-time Best Player of the Conference, 10-time All-Star, 1995 Rookie of the Year, 4-time All-Defensive Team, 4-time First Mythical Team, at 1996 Second Mythical Team. So yan si Jeffrey the Jet Cariaso. Sa ngayon ay head coach ng Blackwater Bossing, si Jeffrey Cariaso. Next, si Rani Del Diocampo. So, ang alam ko ay part sa criteria ng pagpili ng 50 greatest players ay yung contribute nila sa national team. At isa posible na mapabilang si Rani Del Diocampo. So, si Rani Del Diocampo, o mas kilala na RDO, 6-time PBA champion, lahat yan sa token text, 2-time finals MVP, 1-time PBA best player of the conference, 2015 Governor's Cup, 2015 or 2014, hindi ko sure, 9-time All-Star, 3-time first mythical team, at 1-time second mythical team. Yan si Ranidel Diocampo. Ang isa pang naging part ng national team, yung Gilas Pilipinas, ay si Teniente, si Luis Alfred, o mas kilala sa tawag na LA Tenorio. So, 8-time PBA champion, 4-time finals MVP, 2013 Best Player of the Conference, Commissioner's Cup kung saan naglaro siya sa Ginebra, 10-time PBA All-Star, 2-time First Mythical Team, at 2-time Second Mythical Team. Isa pa na deserve na mapabilang sa 50 greatest players ay si Marcio Lassiter. So si Marcio Lassiter, 10-time PBA champion, part ng SMB, yung tinatawag na killer team, parang death lineup ng San Miguel Beermen. Kung saan nakasama niya si Junmar, si Arwin, si Chris Ross. Yun, yung death lineup ng SMB. So, 10-time PBA champion, 8-time All-Star, 2018 First Mythical Team, 2013 All-Defensive Team, at siya ngayon ang all-time leader pagdating sa 3-point made. So, yan si Marcio Lassiter. At naging part din siya ng ating national team. Nirepresent niya ang Pilipinas mula Gilas 1 ni Coach Raiko Toroman hanggang kay Coach Tim Cone kung saan nag-gold medal tayo sa Asian Games. At panghuli, pinaka-deserve para sa akin na mapabilang sa 50 greatest players ay si Japet Aguilar. So si Japet Aguilar, 8-time PBA champion, finals MVP, 1-time finals MVP, 9-time All-Star, 3-time first mythical team, second mythical team, 2 times, and 3-time all-defensive team. So, isa sa mga pinaka-dominanting big man sa PBA ngayon, no? Bukod kay Junmar Pajardo, isa dito si Japet sa mga dominante na mga big man sa PBA ngayon. So, yan yung 13 listahan ko na much deserved, no? Mas deserved
na mapabilang sa 50 greatest players of the PBA. Yung next 10. So, 10 lang mapipili dyan. So, nasobran yung akin. 13. So, sana, no? Marami sa mga listahan ko ay tumama. So, nasa inyo yan kung sino yung mas deserve na mapabilang dyan sa PP list. So, marami pang mga PBA players. Siguro may nakalimutan pa ako. So, nag-research ako at ito yung mas deserve talaga na mapabilang dyan, no, sa 50 greatest players ng PBA. 50 anniversary ng PBA sa April. So, abangan nyo yung Philippine Cup, no, sa April 5 magbubukas. So, pag-usapan natin lalo na yung TNT. Potential Grand Slam ba itong TNT? May chance ba sila na makuha yung Grand Slam dito sa Philippine Cup? So, pag-usapan natin yan sa next video natin. So, maraming salamat at kita-kits tayo sa next video.